Update po tayo sa nagtatanong. Kasama ko si kaibigan nating Duwende. Tungkol po ito sa nangyaring hold up, no? Doon sa pawn shop. Mayroon nagtanong sa ating kaibigan, bakit po daw nakapasok po yung mga hold upper sa Davao na pinaka peaceful naman doon sa Davao at maraming tao na natatakot na gumawa po ng mga krimen doon. Mayroon nagpatanong, oo, nais po daw niyang malaman kung scripted po ba yung nangyari po doon. Ipaabot natin, mayroon ka bang nakikita? Okay lang ba? Oh guys, ito na ang katotohanan. Sa lahat po na nagtanong sa atin kung gawa-gawa lang po ba yung nangyari doon sa hold-upan po doon sa pawn shop. Hindi po. Buhay po yung nakataya po doon. Totoo po na mga dayuhan po sila ng mga hold-upper. Ngunit, magtatanong tayo kung bakit nakapasok yung mga hold-upper po doon. Maraming Yun po ang itatanong po natin sa inyo kaibigan. May nagsabi ba na yung nangyari po daw, inuutusan po pa sila ng mga kalaban po ng mga Duterte para lang po masiraan po sila, para po ay mahugaw ang ilahang syudad. Oo nga, kasi ipinagmamalaki ng buong Davao. Di lang Davao del Norte, no? Kasi po maraming mga krimen na takot po talaga gumawa doon. Mga kriminal ba? Takot talaga gumawa doon sa Davao. Dahil po takot po sila sa mga Duterte. Gusto po daw nilang malaman kung scripted po ba or kanang gisugo ba ni siya, inutusan po ba yung mga hold-upper para po ay masira po yung reputasyon po ng mga Duterte po doon sa Davao. Grabe, no? Malaking bayad pala yun. Para lang pasukit ang Davao, para lang po ay meron silang ibabato po doon sa mga Duterte, di ba? Sa nagtanong ito yung nakita ng ating kaibigan. Yung nangyari po doon, yung mga hold-upper na nakapasok sa Davao na mayroong mga long arm, grupo po yan. Hindi po yan basta-basta. Yun po ang sabi ng ating kaibigan. Ginawa po yan doon sa Davao, mga dayuhan. Dahil po, noong si ex-president po yung namumuno, parang nasagasaan din sila. Yung mga grupo na yan. Para masiraan po ang reputasyon po ng Davao. Yun po ang nakita ng ating kaibigan. Ibig sabihin nito kaibigan, inutusan sila na gawin po doon sa Davao para po ay maging marumi ang siyudad ng Davao. Pero ngunit sa active ng mga kapulisan natin doon, nahuli, no? May nahuli na bumihis ng damit niyang sinuot. At saka ay hindi pala nahuli. Hindi. Oo, nakasakay ng motor daw. Yun. Meron pong nahuli. No? Ang problema lang po dito, kaibigan, na maraming lumalabas po sa isyu ba na sabi nila peak daw para po daw ay lumakas, no? Lalo yung yung mga Duterte para daw lumakas po kung bakit po nangyari. Hindi po totoo yan kaibigan, no? Na yung ginawa na ganyan, yung mga hold-upper, hindi po yung peak. Malaking grupo ito, inutusan lang po sila para po masiraan. Lalo na ay malapit na po yung eleksyon. Oo. Kaya dapat hindi po tayo pwede na magkampante, no? Kahit gaano pa yan ka-peaceful, kahit gaano ka pa pinatatakutan ng mga tao kapag mayroong manira. Kaya pala kaibigan, no? O at least natugunan natin sa lahat po.
Oo, kasi kapag eleksyon, marami po talaga. Kasi po, ipinagmamalaki ha ang Davao. Malinis. No? Tahimik. Tahimik po. Hindi po natin maiwasan yung krimen na may mga mangyayari talaga na mga krimen po. Na kahit po babantayan mo, kahit po kinatatakutan yung mga Duterte po doon kung wala sa katinuan, makagawa talaga ng krimen. Yun po ang totoo. Kaya dapat po tayo ngayon mag-iingat sa mga tao. Ano po? Sa mga tao na gustong manira po sa ating city, no? Yung ginawa po doon na mga hold-upan doon sa pawn shop, napakalaking halaga yun, 40 million. Yun pong sabi niya sa atin, no? Hindi po yan scripted. Kung nadala po nila yon, natangay po nila, kung naglampos sila, malaking pira yon, no? Napakalaking halaga. Hindi po basta-bastang grupo yon ang umutos. Ginawa po yan para po masira ang mga ipinagmamalaki ng Davao na meron pong, bakit po merong tulis na nakapasok kung kinatatakutan man yung mga Duterte. Ibig sabihin, merong kapakanan po dito. Merong namumuno. Merong nag-uutos. Para lang po meron po makita na maya makapagsabi na akala ko ba, no? Safety na ang Davao. Yun po talaga ang ibabato, no? Malaking issue po talaga pag kahit walang issue, gawan po ng issue, yun po talaga ang malaking problema sa ating kapwa. Kaya yung iba nakapaggawa ng mga hindi maganda sa kapwa. Kaya dapat po tayo mag-ingat kung meron man tayong paninira sa isa't isa. Sana hindi na lang. Kasi po kawawa po yung ginamit ninyong tao, mga inosente. Pero yung gumawa dyan, hindi po talaga inosente yun, no? Hindi basta-basta na mga tumira po doon sa pawn shop, no? Kaibigan, salamat po. At least po natugunan natin, guys, ha. Hindi ko na lang po babanggitin pa yung iba. Kasi po ayaw kong madamay po dito, no? Kaibigan, marami pong nag-chat sa atin na bakit po daw nagkikialam tayo. Na-open lang natin to kasi po nais lang po nilang malaman kung anong katotohanan. Kasi marami nagsabi fake po daw yung nangyaring hold-upan po doon. Ginawa lang po daw yun para po ay mas lalo po daw sumikat yung mga Duterte. Hindi po yun fake. Totoo po yung nangyari doon. Meron po umutos para po masiraan po yung mga Duterte. Yun po talaga ang totoo, no? Salamat po, kaibigan, ha.